Sabi niya hindi raw ako makakabitaw sa kanya kasi wala daw makikinabang sa akin. Mababait ang mga magulang niya at mahal na mahal ako, kaso bakit ganito yung ugali ng partner ko? We're living together for 2 years and we are planning to get married next year. Gusto kong magpakasal kasi mahal ko siya pero minsan hindi ko matiis yung ugali niya. Okay naman siyang kasama sa bahay pero grabe yung ugali niya pag nag-aaway kami. To the point na sagad na sa butong binibitawan niyang masasakit na salita sa akin. Pagmumura, panlalait sa pisikal kong pangangatawan, hindi siya nagpapasensya sa akin. Walang pinipiling lugar kapag aawayin niya ako. Minsan nagsusumbong ako sa pamilya niya at awang-awa sila sa akin at nadidismaya rin sila dahil ganun ang ugali ng anak nila. Nung minsan na nag-away kami, humantong sa pisikalan. Nagsumbong ako sa ginawa ng anak nila at nanay niya mismo yung nag-udyok sa akin na magsumbong ako sa women desk if sinasaktan ako ng anak nila. Ayaw nilang itolerate ang maling asal sa kanilang anak pero hindi ko ginawa yun kasi ayoko ng gulo at naayos rin naman kami. Ngayon nga ay medyo napapalapit na yung kasal namin at medyo naiiba ang nararamdaman ko sa kanya dahil nga sa pag-uugali niya at hindi ko na kinakaya yung pananalita niya. Di bali sana kung pinababayaan ko siya sa bahay. Halos lahat naman ako yung gumagawa. Pinagsisilbihan ko siya at gigising ng may pagkain at nakahain na. Pati nga sa paglalabay ako rin. Hindi naman sa panunumbat pero kasi minsan napapatanong ako saan niya nakukuha lahat ng masasakit na salita na sinasabi niya sa akin. Anong dahilan? Kasi sobra akong nasasaktan. Awang-awa ako sa sarili ko at hindi ko na siya pinapatulan kasi takot ako na baka pagbuhatan niya ako ng kamay. Dagdag niya pa na hindi na raw ako makakabitaw sa kanya kasi wala daw makikinabang sa akin. Kasi papatay raw ako. Hindi ko alam kung totoo ba yung pagbabanta niyang yon. Hahayaan ko na lang bang makasal ako sa ganitong klase ng lalaki? Or may pag-asa pa bang mabago ang pag-uugali niya? Mababait naman ang mga magulang niya at mahal na mahal ako. Kaso bakit ganito yung partner ko? Hindi ko alam kung bakit naging ganito siya. Maganda naman yung naging panimula namin kaya nanghihinayang ako. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Ano ba yung dapat kong gawin, Mami Len? Letter sender, Aisa. Grabe, mahal na mahal. Yung ganyang klase ng lalaki, ready ka pang pakasalan at may panghihinayang ka pang talaga. Hindi pa nga kayo kasalit, tratong dormat ka na. Verbal and physical abuse, hindi mo na dapat tinatanong kung pakakasalan mo. Hindi na yan pinag-iisipan, wag na talaga dapat. Automatic na hindi na talaga. Anong pinanghihinayangan mo kasi mahal mo? May kahit gaano pa kabait ang magulang or bibiyanin mo. Kung ganyan yung pakakasalan mo, ekis na. Huwag kang matakot sa banta, mas matakot kang matali sa ganyang klase ng lalaki. Hindi sasarap ang tulog mo dyan gabi-gabi. Baka nga paggising mo sa umaga, ni paghigop ng kape, hindi mo magawa at pagampaga. Naasa ka pa talagang magbabago? Ipapain mo talaga yung sarili mo? Aba teka, dinaig mo pa si Rizal sa luneta na nung nagpabaril ay humarap pa. Ikaw humarap na tumuwad pa at pinagsisilbihan mo pa. Mami, hindi na ako magugulat na makita kita isang araw na pinalitan mo na si Rizal sa piso.